Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Bago natin simulan ang ating sesyon ay maaari bang ihanda niyo muna ang inyong mga sarili at wala akong makitang patayo-tayo at maaaring wala rin akong makitang nagmi-makeup, nagsusuklay at iba pa. At iwasan din ang pagsiselfie. Ayan. Ate Kim, maaari ka bang pumunta sa harapan at pangunahan ang ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon, bago natin simulan ng ating sesyon, ay linisin muna ang mga kalat na nasa lamesa at ang mga upuan ay kinakailangan na naka-organisa sa 3 pangkat. Dahil mamaya ay hahatiin ko kayo sa 3 pangkat at kinakailangan na ang bawat pangkat ay hindi magiging magulo ang kanilang mga upuan dahil ito rin ay may extra na puntos sa ating session ngayon. Ayan. Magandang umaga sa lahat. Ako nga pala ay si Milibining Ashanti Ziacael o Karin at ako ang inyong magguro sa asignaturang Filipino ngayong araw. At bago ang lahat, ay sino nga ang kalihim ng klase? Binibining Angela, maaari mo bang itala ang mga lumiban upang mamaya ay ikokolekta ko ang mga lumiban para yung mga nandito lamang ang bibigyan ko ng karagdagang puntos. Ayan, maraming salamat. At ngayon ay magsisimula na tayo sa ating panibagong hamon na naman sa ating buhay. Dahil may ibang paksa na naman tayong pag-aaralan. Ayan, bago ang lahat, may alituntunin muna tayong susundin sa loob ng klase. Ito ay tinatawag nating usad. Ayan, ang unang letra ay letter U. U ay ugaliing may respeto. Ugaliing may respeto sa isa't isa dahil mamaya kapag may nakita akong may nagsasalita sa harapan at kayo ay hindi nakikinig, kayo ay tatayo dito sa harap at kayo ang sasagot sa kanyang naihandang tanong. At sa ikalawa naman, ang ikalawang letra ay letter S. Ito ay siguraduhing magsulat tuwing diskusyon. Kinakailangan sa ating talakayan mamaya ay may makita akong kwaderno at ballpen sa inyong mga lamesa. At ang ikatlong letra naman ay letter A pa rin, na kung saan ito ay aral lang may puso. Kinakailangan na inyong mga napag-aralan o mga natutuhan ngayon ay kinakailangan yung dalhin sa inyong tunay na buhay para maging isang lesson ito sa inyong future plans. At ang letter D naman, ang pinakahuling letra, ay ang disiplina sa sarili. Kinakailangan na may disiplina sa sarili tayo dito sa klase. Dahil kapag may nakita kong mga walang respeto mamaya, ay papalabasin ko sa ating pintuan. At ngayon naman, ay bago natin simulan ang ating sesyon, ay kayo ay tatayo at sasayaw ng isang class energizer at kapag sino yung nakita ko hindi sumayaw, ay siya yung sasagot sa ating pagbabalik. At yan yung mga tatawagin ko mamaya sa ating oral recitation. At ang ating pagsisimula sa ating araw ngayon ay babalikan natin ang ating mga nakaraang talakayan. At ang unang sasagot ay si Binibining Eslao. Mari ka bang tumayo? Ayan. Nakita mo sa ating PPT ang katanungan na ano ang kahulugan ng suring pelikula. Ayan, maraming salamat. Ang suring pelikula ay, ito ay sinusuri mo ang isang pelikula na kung saan ito ay iyong papanoorin at mamaya ay magbibigay ka ng iyong mga opinion base sa iyong napanood.
At ang ikalawa naman ay bakit mahalagang gumamit ng tamang bantas at pagbaybay sa pagsulat. Lord Jimmy, mari ka bang tumayo? Ayan, kinakailangan na mahalaga ang paggamit ng tamang bantas at pagbaybay sa pagsulat dahil kapag ikaw ay nagsusulat ng isang akda, ay kung hindi tama ang bantas sa iyong ginamit, maaaring ito ay magiging magulo sa iyong mambabasa o hindi ito maintindihan ng iyong audience. At ngayon naman, ang panghuling katanungan ay paano mo naman magagamit ang kahusayang gramatikal sa susunod na aralin sa pagsulat? Tin, maaari ka bang tumayo? Ayan, kinakailangan na gagamit tayo ng kahusayang gramatikal sa pagsulat dahil sa pagsulat ay ito ay parang nag-express din tayo ng ating mga opinion o mga detalye na gusto nating sabihin. Kaya kinakailangan na mas madaling maintindihan kapag tama ang gramatika na ating ginamit. At ngayon naman ay bago natin simulan ng ating gawain, ay may papakita akong tatlong bata. Nakita nyo ba ang tatlong bata na nasa presentation? Ayan, ang tatlong bata na iyan ay nagmula sa isang lugar na kung saan gusto nilang pumunta sa Singapore. At tutulungan nyo silang pumunta sa Singapore at maaaring ito ay gamit sa inyong score. At ang unang bata na lalaki ay ito ay unang grupo, ang ikalawang grupo naman ay batang lalaki pa rin, at ang ikatlo ay ang batang babae na nakaganyan. Yan yung basihan ng inyong score at paunahan kayong makapunta sa Singapore. At may katanungan naman ako para sa inyo. Kapag ba kayo ay nakaranas ng mga bagay sa inyong buhay, ay ito ba ay nagiging madali o nagiging mahirap? Volunteer? Ayan, Kim. Tumayo. Ayan, maraming salamat. Nakararanas daw siya ng mga pagsubok sa kanyang buhay sapagkat hinaharap niya rin ito ng may takot at kumpiyansa sa sarili. Ayan. At ito naman, kung may kukumpara mo ang iyong sarili sa isang bagay, ano naman ito? At ano ang kahulugan nito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay? Ayan. PH? Ayan, maraming salamat. Sabi ni PH na kapag ikukumpara niya ang kaniyang sarili, ito ay isang gadget na kung saan siya ay may silbi at madalas ay inaabuso. Wow, parang hugot naman yan. At ngayon naman ay bago natin simulan ng ating gawain, ay ipapakita ko muna sa inyo ang panuto ng ating gagawin. Ito ay tinatawag nating kwentuluyan. At hahatiin ko kayo sa tatlong grupo at ang bawat grupo naman ay bibigyan ng isang sitwasyon na dapat isasalin sa isang pantomime. At ang pantomime ay tandaan na isang maikling dula ito na walang salita. At ipapakita nyo ang isang pagsasadula gamit lamang ang inyong galaw, ekspresyon at damdamin. At kinakailangan na makita sa ekspresyon nyo kung ano ang laman ng nakaatas sa inyo na isasadula. Ngayon, ang unang pangkat nakikita natin ay ang yakap sigla. At ang ikalawang pangkat naman ay ang takot sa loob ng bahay. At ang ikatlo ay ang kasunduan sa hangin. Mayroon lamang kayong 2 minuto sa paghahanda at magbibigay ako ng 3 minuto sa lahat ng grupong magpepresenta at kayo ay may 1 minuto lamang bawat grupo sa pagpresenta sa harapan. Ayan, maraming salamat at ngayon ang inyong oras ay magsisimula na. Ayan, mukhang tapos na kayo sa ginawa nyong pantomime at bago ang lahat ay gagawa muna tayo ng isang palakpak na kung saan ito ay gagamitin natin hanggang matapos ang ating sesyon. At ito ay tinatawag na Junisha clap at ito ay gagawin natin ito sa 1, 2, 3. Ayan, maraming salamat. Isa pa nga. Ayan.
At ngayon ay natapos na ang unang grupo. Natapos ang unang grupo at ang pinakahuling natapos naman ay ang ikalawang grupo. At ang ikalawang grupo ang pinakaunang magpresenta sa kanilang gawain. Ito ay tinatawag na takot sa loob ng bahay. Ayan, maraming salamat. Palakpakan nga natin ang pangalawang grupo. Ayan, maraming salamat. At ang ikatlong grupo, maaari pa kayo pumunta sa harap. Ang kanilang senaryo ay kasunduan sa hangin. At nakita naman natin sa larawan na ito ay kasunduan ng dalawang lalaki at ang babae ay umiiyak. Yan. Tingnan natin ang kanilang ginawang pantomime. Ayan, maraming salamat at napaka-husay ng dalawang grupo kanina. At hindi ba magpapahuli ang unang pangkat? Yan, maaari ba kayo pumunta sa harap? At ang kanilang senaryo ay tinatawag na yakap sigla. At makikita natin sa litrato ay ito ay pamilya na masaya. Ayan, maraming salamat. At ngayon ay natapos na ang bawat grupo. Isang clap nga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan, maraming salamat. At ngayon ay ang score ng bawat grupo ay ang unang pangkat ang nangunguna at ang ikalawang pangkat ay sumunod at ang ikatlong pangkat ay sumunod 3. Parang 1, 2, 3 ang ranking natin ngayon. At ngayon ay dadako na tayo sa tinatawag nating kwennilayan. At ito ay isang aktibidad na kung saan ay pagdinilayan nyo kung ano yung mga ginawa nyo kanina at gamit sa isang libro ng katotohanan, dito ko kukuha ng mga mag-aaral na sasagot sa ating mga katanungan. At ang unang katanungan ay, paano ba nagsimula ang inyong kwento, inyong pantomime, at ano ang nag-udyok para magpatuloy ang mga pangyayari? Jade, mari ka ba tumayo? Ayan, maraming salamat. Nagsimula ang kanilang kwento at natapos din dahil nakadepende ito sa sitwasyon na kanilang isinadula. Yan naman ang ikalawang katanungan ay bakit mahalaga sa isang tahanan na magkaroon ng isang mabuti at ideal na ama? Leslie? Ayan, maraming salamat. At ang pinakahuling tanong ay ang paano kaya nakaapekto sa isang pamilya ang pagkawala ng isang ama o haligi ng tahanan? Jonyo, ngari ka bang tumayo? Ayan, maraming salamat. At ngayon naman ay ang pinakahuling tanong na base ito sa inyong opinion na kung ano yung mga napansin nyo sa mga sitwasyon na ibinigay kanina. At ang sasagot nito ay hindi sumayaw kanina. Ito ay si Jason. Mari ka bang tumayo? Sa iyong palagay, may mahalaga bang gampanin ang isang ama tungo sa pagpapalaki ng mabuti sa kanilang anak? Ayan, ang sagot niya ay tama dahil may gampanin talaga ang ama dahil sila ay tinatawag nating haligi ng tahanan. Kagaya ng tahanan na nandito, ito ay may haligi na hindi naman tatayo ang isang bahay kapag walang haligi. Ito ay babagsak at ang ama ay nagsisilbing isang haligi ng tahanan dahil sila yung pundasyon ng kanilang pamilya. At may gampanin talaga sila sa pagpapalaki ng kanilang anak upang maging mabuti ang kanilang mga supling. At ngayon ay dadako na tayo sa ating layunin na kung ano dapat ang mga bagay na sa pagkatapos ng aralin na ito ay inyong makakamit. Bubuksan na natin ang ating pintuan. Nabuksan na natin kanina ang ating mga bintana. Ngayon naman ang ating pintuan. Pakibasa Roy Jade ang unang nakasusuri na maikling kwento batay sa paksa, mga tauhan, pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang ikalawa naman ay pakibasa Annabel.
At ang ikatlo ay basahin sabay-sabay. Ayan, malinaw ba ang layunin natin sa araw na ito? At kinakailangan ko ng inyong kooperasyon para pagkatapos ng ating aralin ay makamit natin itong tatlong layunin. At ngayon ay dadako na tayo sa ating gawain na tinatawag nating salitala. Ang gawain na ito ay babasahin nyo at uunawain nyo yung isang description na makikita sa kanang bahagi ng ating bahay. At ipares ang bawat salitang nasa taas nito at gamit ng ating maikling cabinet. Nandito lahat ang mga sagot at maaaring ang pupunta dito sa harap ay isa-isa lamang. Ayan, nakita natin sa ating bahay na may paggahawa ng sagabal dito sa gilid. At ang gagawin nyo lamang, ang gamit, ang cabinet ay nandito mga katanungan at gamitin ang libro ng katotohanan, ay dito ako pipili ng mga mag-aaral na pupunta sa harap at sasagutin ang bawat salita na nakalagay sa ating paghahawa ng sagabal. Unang mag-aaral ay si, sunod-sunod na ito, si Eslao, si Gal, si Jason, si Micaela, at si Lord Jimmy. Maaari ba kayong pumunta sa harap at kumuha ng mga kasagutan dito? Ayan. Ito ang mga kasagutan nyo. Ayan. At may halimbawa tayong inilagay dito. Ang una ay ang kaluwagang palad dito ay mapagbigay at ang masamang-masama ang timpla dahil nasisante sa kanyang trabaho. Ito ay ang galit. Ngayon naman, ay tama ba ang kanilang inilagay? Tama ba ang kanilang inilagay? Ayan, may mga i-revisa tayo dahil may mga sagot na hindi akma sa ayan. At makikita natin ang kasagutan sa isang QR code na ibinigay ko sa presentasyon at maaari niyong tingnan ito para malaman natin kung tama ba ang kasagutan na ipinahayag ng inyong mga kamag-aral. Tama ba ang kanilang pinahayag na ang madilim ang langit at maitim na ulap at mapunit na anumang saglit ay bagyo? Tama. Ay kalawa naman ay umakit sa malaking kamay nito upang pasuntok na dumapo sa kanilang muka. Tama o mali? Tama. At ang nagbulingan ang dalawang pinakamatanda ng matiyak na hindi sila marinig ng ama. Ito ay lihim. Tama ba ito? Tama. Bigyan nyo nga sila ng isang palakpak. Ayan, maraming salamat. At ngayon ay upang malaman ninyo ang ating tatalakayin ngayon ay ito ay isang patungkol sa panitikan ng Singapore. Ito ay binubuo ng akda na mula sa 4 na pangunahing wika. Ito ay ang Ingles, Chinese, Malay at Tamil. Ito ay refleksyon ng kanilang kultura at pang-araw-araw na pamumuhay. At hindi natin ikakaila na ang mga panitikan sa Singapore ay based sa kanilang totoong buhay o talagang naranasan nila at ginagawa nila itong akda dahil ito ay parang remake o may dagdag na emosyon sa kanilang akdang ginawa. At sa kabila naman ng pagtatangka ng ilang manunulat tulad ni na Sui Hian at Ko Pao na sumulat sa ibang wika at napanatili rin nila ang kanilang panitikan gamit ang sariling wika. Ginagamit ng mga taga Singapore ang mga akda nila sa sarili nilang wika. At ang iba't ibang bansa naman ay isinasalin upang sa
karatig bansa ay maintindihan ang kanilang akdang ginawa. At ito naman ay ipakilala ko sa inyo ang isang tagapagsaling sikat na tagapagsalin dito sa Pilipinas. Siya ay tinaguri ang isang mahusay na tagasaling dito sa Pilipinas. Siya ay pinangalan na Mauro R. Avena, na ipinanganak siya noong August 1, 1916 sa Ringay, Ilocos, at siya ay namatay noong Hunyo 3 at sa 85 na taong gulang. At yun lang ang naipakita sa kanyang buhay dahil siguro pribado ang kanyang mga detalye sa kanyang buhay. Ngayon naman ay ipapakilala ko sa inyo ang akdang Ang Ama na sikat ito. Pansit ngayon? Nasikat ito sa maraming tao at sa ating presentasyon ay nandun na ang Ama na kung saan ay ito ay radyo na papakinggan nyo lamang at mamaya ay tatanungin ko kayo kung ano ang mga nakapaloob sa radyo na inyong pakikinggan. At maaring makinig kayo sa bawat detalye dahil ang mga katanungan ay nasa loob lamang ng akda. Malaking supot ng mainit na Ngayon pansit ito ay ang na ama na iginisa isinali sa ni itlog Mauro at R. gulay. Avena. Yay! May dalang pansit ang tatay! Sa wakas ay makakakain na ako ng masarap na pansit gisado. Masayang sambit ng isang anak. Ngunit ang totoo, para sa sarili lang niya ang inuuwing pagkain ng ama. Napakarami nito upang maubos niya ng mag-isa. Pagkatapos ay naroong magkagulo sa tira ang mga bata na kanina pa aali-aligid sa mesa. Mga anak, Ayan, maraming salamat. At ngayon naman ay sa ating pamprosesong tanong ay magtatanong ako ng mga mag-aral na nakita ko kaninang nagsa-cellphone at iba naman ay patayo-tayo lang. At ang unang katanungan ay sino rito ang mayroong kinikilalang ama, kadugo man ito o hindi? Annabel? Ayan, ang ikalawang katanungan naman ay ano ang ipinapakita ng kwento tungkol sa kapangyarihan at otoridad ng isang ama sa pamilya? Ayan, maraming salamat. At ang ikatlong tanong naman ay sa inyong karanasan, may mga pagkakataon bang pinagsabay nyo ang takot at respeto sa isang tao? At kung paano makikita sa lipunang Pilipino ang ganitong uri ng ama na mahigpit ngunit itinuturing pa rin nating haligi ng tahanan? Mari ka bang tumayo? Ayan, sa kanyang karanasan ay pinagsabay niya ang takot at respeto dahil alam naman niya tatay pa rin niya ang kanyang kausap. At ngayon ay ang ating paksa sa araw na ito ay ang tinatawag nating maikling kwento. At ano nga ba ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay Annabel, mari ka bang tumayo? Ayan, ang maikling kwento ay isang mga pagsunod-sunod na mga pangyayari. Ano pa? Ito ay may tauhan. Ano pa? Ang maikling kwento ay hindi maging isang maikling kwento kung walang tagpuan. Tama? At ngayon ay pag-aaralan natin ang mga elemento ng maikling kwento. Pag-aaralan natin ang elemento ng maikling kwento. At ngayon ay may ideya ba kayo kung ano-ano ang mga elemento ng maikling kwento? Kanina nabanggit ang tauhan, nabanggit ang tagpuan. May mga mag-aaral pa ba na magdadagdag ng kanilang mga sagot? Ayan, maraming salamat. At
Bago natin simulan ang ating diskusyon, ay nakikita nyo ba ang mga larawan na nandito? At ipapaskill ko muna ito para malinaw nyo itong makita. Ayan. Ang mga litratong ito ay iba't ibang uri ng ama. Ang unang ama ay ang ama ng Tausug. At may mga tradisyonal na mga Tausug ng kanilang ama ay pinapakasal nila ang kanilang mga anak sa tinatawag natin arranged marriage. At ang ikalawa naman na ama ay isang lumad. At sino ba ang mag-aaral na lumad dito? Ayan, Annabel, maaari ka bang tumayo? At ano ba ang iyong karanasan sa iyong ama? Siya ay mapagmahal, maalaga, maraming salamat. Ang ikatlo naman ay isang masayahing ama na kung saan ay ito ay walang tribo sapagkat ito ay may dalawang anak na nakasabit sa kanya. Maaring ito ay malagang ama, ito ay mapagmahal na ama. Ito ay ang mga ay kahit magkaiba man ang ama ay kahit magkaiba man ang kanilang trait o personalidad ay hindi talaga natin ipagkakaila na kahit may mga kaugalian sila na hindi natin gusto ay sa huli ay sila pa rin ang ating ama at iintindihin pa rin natin sila. At yun naman ay dadako na tayo sa ating diskusyon. At ang unang maikling elemento ng maikling kwento ay ang tauhan. Nakita nyo ba ang mga word na ito? At ipapaskil ko muna para makita nyo at sasalungguhitan natin ang mga nakita nyong nasa tingin nyo ito ay may tauhan. Una, 6 lahat ang mga bata. Ito ay isang tauhan. At ito ay pinakamatanda isang lalaki, 12 anyos, at isang babae, 11 anyos. At matapang ang mga ito, kahit napayat, ito ay nagde-describe ng mga tauhan. Ito ay may 2 lalaki na kambal na 9 anyos at isang maliit na babae, 8 anyos at isang 2 anyos na paslit pa, katulad ng iba ay maingay rin na naghahanda o nararapat niyang parte ng pinag-aagawan. Ito ay ang 6 lahat ng mga bata. Ito ay tauhan. Pinakamatandang lalaki, tauhan. Ito ay nagde-describe ng tao, nagsasalaysay ng kung ano ang katangian ng tauhan. At ngayon naman, naidadako na tayo sa tagpuan. Tutukuyin natin kung saang salita na makikita natin na ito ay tagpuan. Ayan. Pagkaraan ng 2 araw, si Moymoy ay namatay at inalama ang umiyak. Saan dito ang tagpuan? Lord Jimmy, pwede ka bang tumayo? Ayan, ito daw, itong sulok ng bahay at ang sementeryo. Ito ba isang tagpuan? Ayan, ito ay isang tagpuan. Ngayon naman, ang tauhan. Ano nga ba ang tauhan? Ito ay ang mga taong gumaganap sa kwento. At ang tagpuan naman ay sa madaling sabi, ay ito ay tumutukoy sa lugar at panahon kung saan naganap ang kwento. At mahalaga ito sa pagbibigay konteksto ng kwento. Dahil kung walang tagpuan, hindi mo alam kung saan naganap ang isang kwento. Kaya kinakailangan na may tauhan at tagpuan talaga ang isang kwento. At ngayon naman ay dadako tayo sa banghay. Sino ba nakaalala kung ano ang banghay? Ayan, ito ay ang panimula, saglit na kasiglahan, tunggalian at kasukdulan ng wakas. Ano nga ba ang isang banghay? Ang banghay ay pagkasunod-sunod na mga pangyayari sa kwento. Ito ay pagkasunod-sunod. Ito ay may panimula, saglit ng kasiglahan, tunggalian, kasukdulan at wakas. At may mga papel ako dito na babasahin nyo na ito ay may mga kahulugan na kung saan
kung ano ang kasukdulan at mga halimbawa nito. At maaari nyo bang basahin? Ayan. Yan, maraming salamat. At ngayon naman ay bakit napakahalaga ng banghay sa isang maikling kwento? Kim, maaari ka bang tumayo? Ayan, mahalaga na may pagkasunod-sunod na mga pangyayari dahil kinakailangan na magkasunod talaga ba pangyayari dahil hindi mo naman maintindihan kapag magulo ang iyong ginawang kwento. Ngayon naman ay dadako tayo sa suliranin. At tutukuyin naman natin kung saan ang suliranin dito. Ayan, suliranin. Noong gabing umuwi ang ama na masamang-masama ang timpla, yun kanina, ito ay galit. At dahil sa nasisante sa kanyang trabaho sa lagarian, si Moymoy ay nasa gitna ng isang mahabang halinghing at hindi mapatahan ng dalawang pinakamatandang bata gayong binalaan nilang papaluin ito. Ito ay isang suliranin dahil, ano nga bang isang suliranin? Ito ay ang problema o pagsubok na kinakaharap ng isang pangunahing tauhan. At kinakailangan na may suliranin ng isang kwento dahil ano bang iyong ireresolba sa wakas. Diba? Kaya dito nakita natin ang suliranin ay galit ang ama pag uwi sa bahay at si Moymoy ay nasa gitna ng isang mahabang halinghing at hindi mapatahan. Umiiyak si Moymoy at ang ama ay siguro nagalit dahil maingay at yun pinalo si Moymoy at yun si Moymoy ay nabugbog ng kanyang ama. At ngayon naman ay ang kasukdulan. Pamilyar ba kayo sa salitang kasukdulan? Ano nga ba ang isang kasukdulan? Ang kasukdulan ay isang pinakamainit o pinakamatinding bahagi ng kwento na kung saan ay haharapin ito ng tauhan ang suliranin. Dito, haharapin na ng pangunahing tauhan ang suliranin at maaari ito ay mareresolba ba o hindi na mareresolba sa ating wakas. At ngayon, babasahin natin. Walang ano-ano ang kamao ng ama ay bumagsak sa nakangusumuka ng bata na tumalsik sa kabilang kwarto. Ayan, tumalsik si Moymoy sa kabilang kwarto dahil pinalo siya ng kanyang ama. Kung saan ito ay nanatiling walang kagalaw-galaw, hindi na gumalaw si Moymoy. Ito yung hinarap na ni Moymoy ang galit ng kanyang ama. At sa 2 araw si Moymoy ay namatay. Ayun, si Moymoy ay namatay dahil sa pagbugbog ng kanyang ama. At umiyak at ang ina lamang ang umiyak sa bangkay at sa punto ni Moymoy ay umiyak lamang ang kanyang ina. At inihahandang libing sa sementeryo ng Nayon na may 1 kilometro ng layo roon sa tabi ng gulod. Ayan. Dito, ang kasukdulan dito ay hinarap ni Moymoy ang galit ng kanyang ama. Kanina ay galit lang ang kanyang ama sa suliranin. Galit ang kanyang ama at umiyak si Moymoy. Ngayon naman ay sa kasukdulan ay hinarap na ni Moymoy. Ayun, binugbog na siya at ay namatay si Moymoy. Sadly, namatay si Moymoy. At ngayon naman ay titingnan natin sa susunod kung ano ba ang ayan. Ito ay ang kakalasan. Ano nga ba ang isang kakalasan? Ang kakalasan ay ang pababang bahagi ng kwento kung saan unti-unting nare-resolba ang mga suliranin. Tingnan natin kung naresolba ba dito sa ating halimbawa ang suliranin ng kwento. Tinuyo ng nagdadalamhating ama ng kanyang mga luha at saka tumayo at mayroon siyang naisip mula ngayon. Magiging mabuti na siyang ama at dinukot niya. Ayan, nagsisi ang ama ni Moymoy dahil nabubog niya ang kanyang anak. At siguro kinain ng konsensya ang kanyang ama at ayun, ay naluha ang kanyang ama sa puntod ng kanyang anak. At dito ay binigay ang kanyang amo sa asawa, binigay ang pera na abuloy sa asawa at inabot niya man sa kanya tulad ng nararapat at binilang niya ang papel de bangko at isa man dito ay hindi niya gagastusin sa alak. 'Di ba? Ang ama ni Moymoy ay lulong sa alak.
Sapagkat nung namatay na si Moymoy at binigyan sila ng abuloy ng kanyang amo, ay nangako siya na hindi niya gagastusin sa alak. Dito ay ang kakalasan ay pababang bahagi, nare-resolba na ang isang kwento. Ngayon naman ay ang ating wakas. Tingnan natin kung ano ang wakas ng kwento. Narinig naman natin kanina ang wakas, kaya tutukuyin natin kung paano naging wakas ang halimbawa na nakasaad dito. Ang wakas ay ito ay ang pinaka huling pangyayari sa kwento. Ito ba ay maring may plot twist, ito ay may masaya, malungkot, at may halong galit, o may ano ba, o titawag natin may kasunod pa. Ngayon ay ang wakas ng kwentong ang ama ay ang lumuhod at dinukot ang mga laman ng supot na dahang-dahang ilapag sa puntod habang paikbing nagsalita. Ayan, pinakamamahal kong anak ay nagsisi na talaga ang ama ni Moymoy dahil sa pambubog sa kanya. At dito natin makikita na kinakailangan talaga natin maging maingat sa ating mga ginagalaw. Dahil hindi naman natin alam o hindi natin alam kung ano ang kapasidad ng kanyang enerhiya sa pagharap ng iyong galit. At ngayon naman ay magtatanong na naman ako o ibibigay nyo ang tema ng ang ama, o ang ito ay pinapaksa o pangunahing ideya ng kwento. Ayan, Jade, bari bang tumayo? Ito ay tungkol sa pamilya. Maraming salamat. At ngayon naman ay tutukuyin nyo kung ano ang punto de vista o pananaw o pagkalahad ng istorya dito sa isang dialogue na nakapaloob sa ang ama. Ayan. Sama na buong araw na nakaupong magmumukmok ay doble ang kanilang pakikiramay dahil alam nilang nawalan ito ng trabaho. Ano bang ginamit dito? First person point of view, unang panauhan, ikalawang panauhan, o ikatlong panauhan. Ayan. Ito ay ikalawang panauhan. At ngayon naman ay ang pinakahuli ay ang kaisipan. Ano nga ba ang kaisipan ng kwento? Ayan, Johanna, maaari ka bang maglagay ng kaisipan ng kwento dito sa ating papel? Ayan, ano nga ba ang isang kaisipan? Ang kaisipan, ito ay aral o mensahe na nais iparating ng may akda. Ayan, ano nga ba ang isinulat niya dito ay ang kaisipan ng kwento at ay kinakailangan na maging maingat tayo at maging sensitibo tayo sa lahat ng bagay. Ayan, maraming salamat, Johanna. Ito ay, bigyan nyo nga siya ng isang palakpak. Ayan, maraming salamat. At ngayon ay nalaman na natin ano-ano ang mga elemento ng maikling kwento. Ngayon naman ay upang malaman ko kung nakinig talaga kayo sa ating talakayan kanina, ay may gagawin tayong isang gawain na kung saan ay tinatawag na kwensalaysay. Kung gaano kalawak ang inyong naintindihan kanina. At hahatiin ko kayo sa 3 grupo. Yung grupo ninyo kanina, yun din yung grupo nyo ngayon. At ang bawat grupo ay maghahanda ng 5 minuto at magpresenta ng 2 minuto sa maikling pagtatanghal tungkol sa mahalagang elemento ng kwento. Kayo ay may iba't ibang gawain. Ang unang pangkat ay gagawa kayo ng isang kahon ng damdamin ni Ama bilang may malikhaing gawain upang ipakita ang inyong pag-unawa sa maikling kwento o sa mga elemento na maikling kwento na nakabatay sa ang Ama ni Mauro Avena, at pumili ng mga bagay o simbolo mula sa loob ng silid na kumakatawan sa damdamin, pangyayari, aral, at ipaliwanag kung bakit mo napili ang elementong ito. Ayan, ito ang kahon na inyong paglalagyan. Ayan, dito sa kahon ay maglagay kayo ng isang simbolo na kung saan ito ay magiging isang
representation na kung ano yung pag-unawa nyo sa Ang Ama ni Mauro R. Avena. Yun yung akda na tinalakay natin kanina. At ang ikalawang grupo naman, ayan. Unang grupo. At ang ikalawang grupo naman ay ang inyong gagawin ay gumawa ng isang malinaw na graphic organizer tungkol sa isang maikling kwento na sa bawat bahagi ay ilalahad nyo ang mga pangalan ng elemento, ang mga gamit nito at papel nito sa kwento at higit sa lahat kung ano ang kahalagahan nito sa pagbuo at pag-unawa ng maikling kwento. Yun yung mga sinasabi ko kanina na kung gaano kahalaga ang tagpuan, suliranin, wakas, banghay, dito nyo ilalagay sa graphic organizer. At ito ang sa ikalawang pangkat. Ayan. Ayan, maraming salamat. Aray ko. Ayan, maraming salamat. Ayan, nakikita natin may elemento, gamit o papel at kahalagahan. Gagawin nyo lamang yan sa ilang oras? Ay, ilang minuto? 5 minuto lamang ang paghahanda. At sa ikatlong pangkat naman ay kayo ay magsasadula ng isang maikling eksena na batay sa kwento. Ngunit, babaguhin nyo ang ilang bahagi nito at maaring itong may bagong wakas, ay ibang pananaw ng tauhan at pangyayari pagkatapos ng orihinal na wakas. May gagawin kayo isang pagsasadula na kung saan ay babaguhin nyo lahat kung anong nangyari sa kwento at ito ay gagawin nyo itong positibo. At ipakita nyo ang pangunahing elemento na maikling kwento na kung saan ito ay ang ano ngayon? Ang tauhan, tagpuan, banghay, tunggalian at ipahayag din ninyo ang emosyon, motibo at pagpapahalaga ng kwento. At kinakailangan sa inyong pagsasadula ay makita namin ang emosyon at kung paano nyo i-deliver ang inyong acting sa harap. Ayan, at nakita natin dito sa gilid na may rubrics o pamantayan tayong susundin. Ang una ay ang nilalaman. Ito ay nilalaman. Ang ikalawa naman ay pagkasusunod ng pangyayari. Ang ikatlo ay kooperasyon. At ang ikaapat ay presentasyon at pagkamalikhain. Ito ay napakahusay, mahusay at katamtaman. Ito ay sa halagang 40 points o 40 puntos. At mamaya ay titingnan natin kung sino ang makakapunta ng Singapore, sino makakaunang grupo na makakapunta sa Singapore. Ayan, ang inyong minuto ay nagsisimula na. At kita niya si SpongeBob, puputok yan mamaya. May 5 minutes, may 5 minuto lamang kayong paghahanda at pag pumutok ang nasa PPT, ayun ay pagkatapos niyan ay magpipresenta na kayo dito sa harap. Ayan, maraming salamat. Ayan, sa tingin ko namang tapos na kayong lahat dahil may mga nagsi-cellphone at may mga tumatayong mga mag-aaral. Kaya ngayon ay ang unang magpapresentay ang ikatlong pangkat. Ayan, mahusay. Ang kanilang pagsasadula ay may naipakita ang emosyon at kung paano nila binago ang kwento na ito ay naging positibo dahil ito ay ang masayang pamilya. Ayan, maraming salamat. Bigyan nyo nga sila ng isang clap. Yeah, ayun din. Ang ikalawang pangkat naman. Pwede ba yung punta sa harap? Pwede ba yung pumunta sa harap? Ayan. Ayan, malinaw ang kanilang ipinakitang graphic organizer dahil naipakita nila kung ano ang gamit ng bawat elemento ng maikling kwento at kung ano ang kahalaga nito sa pagbuo ng maikling kwento. Ayan, at hindi naman magpapahuli. Ay, wait, yung clap ng Judy siya clap.
Ayan, at ang pinakahuling grupo na hindi sila, kahit mahuli sila, hindi sila magpapahuli, ito ay ang unang pangkat. Ito ay ang kanilang kahon. At ang nakapaloob sa kanilang kahon ay, ayan, maraming mga bagay na naging representasyon nila sa kung ano ang kanilang pagkakaintindi sa o pagkakaunawa nila sa akda kanina. At ngayon na natapos na natin ang ating gawain, ay may nakita kayong QR code sa ating presentasyon at maaari ba niyong i-scan. At ito ay peer evaluation kung sino tumulong sa inyong grupo. Ayan, at gamit ang random name picker ay pipili na rin ako ng mga mag-aaral na sasagot sa aking mga katanungan at pangatwiran ang inyong mga sagot. At ang unang, ayan, ayan, ang unang mag-aaral ay ano-ano nga ba ang elemento ng maikling kwento? Mari ka ba tumayo? Ayan. At ang ikalawa naman ay ano ang mga mas mabisang paraan upang maipadama ang aral ng maikling kwento sa pamamagitan ng malinaw na pangyayari o sa pamamagitan ng masining na paglalarawan. Ayan, maraming salamat. At ang ikatlo naman ay bakit sinabing ang aral ay nagsisilbing kaluluwa ng isang maikling kwento? Ayan, mahusay. At ang ikaapat ay paano nakatutulong ang aral ng kwento sa pagbuo ng pangarap at pagpasya ng para sa kinabukasan. Ayan, maraming salamat. At ang pinakahuli ay base ito sa inyong opinyon na sa inyong palagay, bakit nga ba mahalaga sa isang malikhaing pagsasalaysay na sa pag-aaral ng maikling kwento ay hindi lang natin isasalaysay ang kwento, kundi nakabatay lamang, kundi hindi lamang ito nakabatay sa daloy. Ayan, ano ba mag-volunteer? Ayan, Ken. Ayan, maraming salamat. At ngayon nakita ko nga na marami kayong natutuhan kanina sa ating talakayan at kanina rin sa diskusyon ay may nakita akong may kwaderno at may mga ballpen na at sila ay nagsusulat at kayo ay nagsusulat. Ngayon naman ay sa ating pagsusulit at ay maaaring iscan o magbibigay ako ng mga papel na kung saan ito ay pagsisilbing pagsusulit nyo sa mga walang load. Ayan. Ayan, maraming salamat. At ngayon, natapos na ang ating sesyon sa araw na ito at bago natin tapusin ng ating session, mag-iiwan ako ng isang takdang aralin na kung saan ay babasahin nyo at uunawain nyo ang kwentong ang Beyblade at gumawa kayo ng isang poster o brochure na para ipakita sa isang book fair at nararapat na malinaw na panghikayat ito sa iba pang mag-aral na basahin ang nasabing akda. At yun, iscan din ang G-Drive link, dun nyo ipapasa ang inyong mga output. At dito sa gilid ay pakibasa, Annabelle, ito ay mga description na kung saan susundin nyo ito sa kung paano o proseso ng paggawa ng inyong brochure. Ayan, maraming salamat. At ito ang inyong pamantayan. Isasend ko ang pamantayan sa ating GC, sa ating group chat na kung saan na ito ay pamantayan nyo sa inyong paggawa. Ito ay 40 puntos pa rin. Ayan, natapos na ang ating session ngayong araw at ngayon ay maaaring basahin niyo ulit ang layunin kung ito ba ay ating nakamit. Nakasusuri ba kayo ng maikling kwento batay sa paksa ng mga tauhan pagkasunod-sunod ng pangyayari? Ano nga ulit ang mga elemento ng maikling kwento?
tauhan, tagpuan, banghay, suliranin, kasukdulan, kakalasan, at wakas, at iba pa. At ngayon naman, ay ano nga ba ang akda na itinalakay kanina? Ang Ama ni Mauro R. Avena. At ngayon naman ay ipapahayag niyo ba ang kahalagahan ng elemento ng maikling kwento sa pamamagitan ng isang graphic organizer? Ayan yung ginawa nyo kanina. At ang pinakahuli naman ay nakagagawa ba kayo ng isang malikhaing representasyon, graphic organizer at positibong wakas bilang patunay na pag-unawa nyo sa akda? Ayan, mahusay. Ito lahat ay nakamit natin at sasara na natin ang ating pintuan at ang ating mga bintana dahil ayan, tapos na ang ating klase. Maraming salamat sa inyong pakikinig at bago ang lahat ay maaring tumayo para sa ating panapos na panalangin na pangungunahan ni Binibining Orilio. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, maraming salamat. Mag-ingat kayo pag-uwi at kinakailangan na hindi kayo lalabas hanggat hindi malinis ang ating silid. Ayan, maraming salamat. And maraming salamat, pangkat 9.